2:17 ng madaling araw. Isang abandonadong istasyon ng tren sa lalawigan ng Quezon. Ang anino ng aking estudyanteng babae na naglalakad sa ibabaw ng riles. Ngunit sa litrato, may ikalimang anino na kasama nila. Sino kaya iyon? Dahil sa isang litratong ito, muling nabuksan ang isang kaso ng pagkawala na 4 na taon nang natutulog. Noong Marso 8, 1994, 4 na babaeng mag-aaral sa kolehiyo ang nagtungo sa Quezon para sa isang ocular inspection. Sina Maria Santos, Cristina Reyes, Isabel Garcia at Angela de la Cruz. Isang ordinaryong araw lang sana iyon na nakatakdang tapusin ang kanilang gawain at bumalik sa Maynila sa pamamagitan ng panggabing tren. Ngunit hindi na sila nakabalik. 4 na taon ang lumipas, isang lumang film camera ang natagpuan sa bodega ng abandonadong istasyon. Mula rito, ang huling larawang na-develop ay nagbago ng lahat. Ang litrato ay nagsasalita. Mayroong sumusunod sa kanila ng gabing iyon. Ang mas nakakagimbal pa, 10 taon bago nito, sa parehong lugar, isang babaeng estudyante rin ang naglaho. Parehong pattern, parehong lugar, parehong katapusan. Nagkataon lang ba? O isang planadong serye ng krimen? Noong dekada 90 sa Pilipinas, ang kaligtasan ng mga kababaihan ay madalas na itinuturing na personal na responsibilidad, isang paalala na huwag magpagabi sa labas. Itinuring ng pulisya ang kaso bilang kusang paglalayas at ang media ay naglabas lamang ng mga espekulasyon tungkol sa problema sa lalaki. Sa gitna ng malamig na kawalang pakialam na iyon, 4 na kabataan ang bigla na lang naglaho. Ngunit isang litrato ang nagbunyag sa katotohanang 30 taon nang nakabaon. Ano nga ba ang nangyari sa kanila? At sino ang may-ari ng anino sa litrato? Ngayong gabi, babalikan natin ang gabing iyon. Kung hindi ninyo sila aalalahanin, ang kanilang mga pangalan ay tuluyan ng maglalaho. Ito ang pagsisiyasat sa pagkawala. Unang case file, ang huling biyahe. Marso 11, 1994, Martes, 9:30 a.m. Sa pamantasan ng San Lorenzo sa Sampaloc, Maynila, isang grupo ang binuo para sa isang paunang pagsisiyasat para sa orientation ng mga bagong mag-aaral. Napili ang 4 na estudyanteng babae. Maria Santos, 3rd year, Filipino Literature. Cristina Reyes, 2nd year, Education. Isabel Garcia, 2nd year, English Language Studies. Angela de la Cruz, 2nd year, Sociology. Simple lang ang kanilang misyon, suriin ang mga pasilidad ng isang retreat house sa probinsya ng Quezon at alamin kung kaya nitong tumanggap ng 300 katao para sa isang event. Isang araw na biyahe lang ito. 11:20 a.m. Istasyon ng PNR sa Tutuban. Sumakay ang 4 na estudyante sa isang lumang bagon ng tren. Noong 1994, ito ang karaniwang paraan ng paglalakbay ng mga estudyante. Wala pang mga cellphone, ang paraan lang ng komunikasyon ay beeper at mga payphone. 1:10 p.m. pagdating sa istasyon ng Lucena. Ayon sa testimonya ng empleyado ng istasyon na si G. Ramos, 4 silang magkakasamang bumaba. Isa sa kanila ay may nakasabit na film camera sa leeg. Ito ang kamera ni Angela. Noong panahong iyon, ito ang tanging paraan ng mga estudyante para itala ang kanilang mga alaala. Matapos magtanong ng direksyon sa isang tindahan malapit sa istasyon at tingnan ang schedule ng mga jeep, sumakay sila patungo sa retreat house. Naging maayos ang kanilang pagsusuri sa retreat house. Inilibot sila ng tagapamahala na si Mang Lito sa loob ng halos 2 oras. Maingat nilang sinuri at itinala ang lahat mula sa function hall, mga kwarto hanggang sa kainan. Kumuha rin sila ng maraming litrato. Ngunit bandang 4 p.m., isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Ayon sa tagapamahala, naghihintay sila sa sakayan ng jeep tapos bigla nilang sinabi na maglalakad na lang daw sila pabalik.
Ang istasyon ng Lucena ay mahigit 1 oras kung lalakarin. Para maabutan ang alas 5 tren, kailangan nilang sumakay ng jeep, pero bakit nila piniling maglakad? 5 p.m. Umalis ang tren ng PNR pabalik ng Maynila mula sa Lucena, ngunit hindi nakita ang anino ng 4 na estudyante. Nang gabing iyon, nag-aalala na ang mga magulang na naghihintay sa kanilang mga anak. Inakala nila noong una na na-miss lang nila ang tren. Ngunit lumipas ang alas 9, alas 10 ng gabi, wala pa ring tawag o text. Paulit-ulit nilang tinawagan ang kanilang mga beeper, ngunit walang tugon. Marso 9, 1 a.m. Ang ina ni Maria ang unang tumawag sa istasyon ng pulisya, ngunit naging matamlay ang kanilang tugon. Sa mismong oras na iyon, sa isang abandonadong istasyon ng tren sa Quezon, isang nakakagimbal na pangyayari ang nagaganap. Ang shutter ng kamera ni Angela ay huling pinindot, na nagtala ng oras na 2:17 a.m. Ang litrato ay naglalaman ng likuran ng 4 na babaeng naglalakad sa riles. Ngunit bakit sila naroroon sa kalaliman ng gabi? Bakit sila napunta sa abandonadong istasyon na iyon na nasa kabilang direksyon mula sa dapat nilang puntahan? Hanggang ngayon, 30 taon na ang nakalipas, wala pa ring sagot sa mga tanong na ito. Ikalawang case file, ang nawalang golden time. Marso 9, 1994, Miyerkules, 7 a.m. Hindi pa rin umuuwi ang 4 na anak. Tumawag ang mga magulang sa pulisya, ngunit ang sagot na natanggap nila ay hindi nila inaasahan. Ayon sa pulis na naka-duty sa Sampaloc Police Station, mga estudyante yan, baka kung saan lang nagpunta kasama ang mga kaibigan nila. Noong kalagitnaan ng dekada 90, ang protocol ng pulisya para sa mga nawawalang nasa hustong gulang ay ibang-iba sa ngayon. Lalo na sa kaso ng mga babaeng estudyante, karaniwan itong itinuturing na kusang paglalayas o pagtatanan. Personal na nagpunta ang ama ni Maria sa istasyon. Mas lalo siyang nabigla sa reaksyon ng investigador. 4 silang magkakasama, di ba? Mas ligtas sila kung ganon. Maghintay pa po tayo ng ilang araw. Ayon sa patakaran noon, ang opisyal na investigasyon para sa isang nawawalang nasa hustong gulang ay magsisimula lamang pagkalipas ng 72 oras. Gabi ng Marso 9, hindi na nakatiis ang mga magulang at sila na mismo ang nagpunta sa Quezon. Ang ina ni Cristina at ama ni Isabel ay sumakay ng panggabing bus. Sa istasyon ng Lucena, naaalala pa ng empleyado ang mga estudyante, ngunit walang nakakaalam kung saan sila nagpunta pagkaalis nila sa istasyon. Ang testimonya ng tagapamahala ng retreat house ay nagdulot ng panibagong tanong. Naglakad lang daw sila pababa, hindi sila sumakay ng jeep. Si Maria ay kilalang mahina ang resistensya. Hindi nito ugaling maglakad ng mahigit 1 oras. Magdamag na naghanap ang mga magulang sa buong Lucena. Pinuntahan nila ang mga lodging house, motel at kahit mga video arcade, ngunit walang sinuman ang nakakita sa 4 na estudyante. Marso 10, Huwebes. Ikalawang araw mula nang i-report ang pagkawala, saka palang nagsimula ang opisyal na investigasyon ng pulisya. Si Major Santos ng Quezon PNP ang namuno sa kaso. Sa simula, inakala nilang simpleng paglalayas lang ito, ngunit ang krusyal na 72 oras ay lumipas na. Noong 1994, halos walang CCTV sa Quezon, maging sa istasyon ng tren at sa mga pangunahing lugar sa syudad ay walang mga security camera. Magkakaiba ang sinasabi ng mga testigo. May nakita akong 4 na babae na paalis dito. Nasalubong ko sila sa daan paakyat ng bundok noong hapon. Gabi na, nasa malapit pa rin sila sa istasyon. Hindi magkatugma ang mga salaysay. Panahon iyon ng mga outing at field trip ng mga estudyante, kaya napakaraming grupo ng mga kabataang babae sa lugar na nagpahirap sa pagtukoy kung sino ang tinutukoy nila. Hinalughog ng mga investigador ang mga kalapit na bundok at ilog sa loob ng 3 araw. Isinaalang-alang nila ang posibilidad ng aksidente, ngunit wala silang natagpuan.
Naging problema rin ang pagbabalita ng media. Apat na estudyante naglayas. Problema sa lalaki, sanhin pagkawala. Puno ng walang basehang espekulasyon ang mga tabloid. Isang lingguhang magasin pa ang naglathala ng isang artikulo na may pamagat na ang magulong buhay ng mga estudyante. Ngayon, ang ganitong mga balita ay nagdulot ng dagdag na pasakit sa mga pamilya. Nagsimula na ang bulong-bulungan sa kanilang mga komunidad. Marso, Masifeten. Isang linggo matapos ang insidente, naglabas ng public alert ang pulisya, ngunit huli na ang lahat. Ang golden time ay tuluyan nang nawala at lahat ng bakas sa lugar ay nabura na ng panahon. Maging sa loob ng investigation team, nahati ang opinyon. Malaki ang posibilidad na kusa silang umalis. Ngunit posible bang apat na babaeng estudyante ang sabay-sabay na maglayas ng kusa o mayroon bang ibang salik na naging dahilan ng kanilang pagkawala? Ano ang katotohanang nakatago sa likod ng mga pagkukulang sa paunang investigasyon? Ikatlong case file, ang desperadong paghahanap ng mga pamilya, Marso, Dalamamilin, 1994. Habang mabagal ang usad ng investigasyon ng pulisya, sinimulan ng mga pamilya ang kanilang sariling paghahanap. Gumawa sila ng mga polyeto na may mga litrato ng kanilang mga anak, personal na impormasyon at ang huling lugar kung saan sila nakita. Tuwing Sabado at Linggo, bumibiyahe ang mga pamilya patungong Quezon. Hindi lang ang paligid ng istasyon ang kanilang ginalugad, kundi pati na rin ang mga liblib na daan sa bundok, mga ilog at maging mga abandonadong bahay. Ang ama ni Angela, si G. de la Cruz, ay araw-araw na sumasakay ng alas 5 ng umagang bus papuntang Quezon at bumabalik din sa gabi. Hindi ko maiwan ang bahay, baka bigla silang umuwi, sabi niya. Kalahatian ng Abril, nakahanap ang mga pamilya ng isang mahalagang lead. Isang may-ari ng sari-sari store sa Lucena ang tumawag matapos makita ang polyeto. Gabi ng Marso 1, may 4 na estudyanteng babae na bumili ng cup noodles dito. Ang oras ay bandang 7:30 p.m., 3.5 oras matapos nilang lisanin ang retreat house. Mas naging detalyado pa ang testimonya ng may-ari ng tindahan. Isa sa kanila ay may tinitingnan sa mapa, parang may hinahanap sila. Mukhang may pupuntahan silang partikular na lugar. Ang testimonya na ito ay nagbago sa direksyon ng kanilang pag-iisip. Hindi lang basta nawala ang mga estudyante, mayroon silang tiyak na destinasyon. Sinentro ng mga pamilya ang kanilang paghahanap sa loob ng 2 kilometrong radius mula sa sari-sari store. At noong unang linggo ng Mayo, nagkaroon ng resulta. Isang lola na nakatira sa isang bahay kubo malapit sa abandonadong istasyon ang nakaalala. Narinig ko ang mga boses ng mga kabataan na dumaan ng gabing-gabi na, bandang 1:00 ng madaling araw. Narinig daw niya ang usapan ng maraming tao. Hindi ko naintindihan, pero parang mga boses ng babae. Dahil sa testimonya na ito, nabuo ang posibleng timeline ng mga estudyante mula sa sari-sari store ng 7:30 p.m. hanggang malapit sa abandonadong istasyon ng MAM. Mayroong 5 oras at kalahating puwang saan sila nagpunta sa loob ng mahabang panahong iyon. Hunyo, mas naging sistematiko ang paghahanap ng mga pamilya. Ang ina ni Maria ay umupa na ng isang maliit na apartment sa Quezon para doon na manirahan. Araw-araw, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, nilalakad niya ang buong bayan at kinakausap ang mga tao. Nakita niyo po ba ang mga anak namin? Daan-daang tao ang kanyang nakausap, ngunit walang malinaw na lead. Kalahatian ng Hulyo, isang hindi inaasahang tawag ang dumating. Isang may-ari ng resort malapit sa lugar. Noong Marso, may isang binatang lalaki na nagtangkang mag-book ng kwarto. Sabi niya, darating daw ang 4 niyang girlfriend. Ang petsa, Marso 7, isang araw bago ang insidente. Hindi rin natuloy.
masyado raw mahal. Ang impormasyong ito ay nagbukas ng panibagong posibilidad. Mayroon bang katagpo ang mga estudyante? Ngunit sa pagkakaalam ng mga pamilya, wala silang kakilala sa Quezon. Ang kanilang mga nobyo ay nasa Maynila lahat at kumpirmado ang kanilang mga alibi. Kung ganoon, sino ang binatang iyon? Agosto, sa gitna ng matinding init, nagpatuloy ang paghahanap. May mga araw na halos himatayin na sila sa pagod, ngunit hindi sila sumuko. Nang tag-araw na iyon, tinatayang mahigit 1,200 kilometro ng mga daan sa bundok ang kanilang nalakad. Halos mapudpod ang suwelas ng kanilang mga sapatos. Setyembre, nagsimula ang klase, ngunit hindi pa rin bumabalik ang mga estudyante. Naghintay ang universidad bago sila i-drop, ngunit makalipas ang 1 taon, tuluyan na silang tinanggal sa listahan. Oktubre, habang nagsisimulang mamula ang mga dahon, may nakitang kakaiba ang ina ni Cristina sa 100 sa bundok, isang piraso ng tela na nakasabit sa puno. Ang kulay ay katulad ng jacket na suot ng kanyang anak. Ito yata ang damit ni Cristina, ngunit matapos suriin, hindi ito tumugma. Ibang tela lang na magkatulad ang kulay. Ang mga ganitong pangyayari, isang roller coaster ng pag-asa at kabiguan, ay paulit-ulit na nangyari hanggang sa taglamig. Disyembre 30, 1994. Kahit sa huling araw ng taon, hindi umalis ang mga pamilya sa Quezon. Sa bagong taon, siguradong mahahanap na namin sila. Ngunit dumating ang 1995, dumating ang 1996 at hindi pa rin bumabalik ang mga estudyante. Nasaan na nga ba ang mga anak na kanilang pinananabikang mahanap? At sino ang misteryosong binatang lalaki? Ika-4 na case file. Ang nakalimutang kaso, ang mga kumakalat na tsismis. Tagsibol ng 1995. 1 taon na ang nakalipas, ngunit ang investigasyon ay nanatiling walang pag-usad. Bagamat opisyal na bukas pa rin ang kaso, halos wala nang ginagawang hakbang ang pulisya. Ang investigador na nakatalaga ay inilipat na sa ibang kaso at ang file ay natambak na lang sa isang sulok ng cold case cabinet. Nawala na rin ang interes ng media. Sa mga unang buwan, may mga follow-up na balita, ngunit dahil walang bagong lead, nawala na rin ang mga artikulo. Matapos ang isang alaala na artikulo noong Marso 1995, tuluyan na silang nawala sa balita. Samantala, sa kanilang komunidad, iba't ibang tsismis ang kumalat. Hindi kaya nagtanan kasama ng mga lalaking taga Maynila? Baka may utang sila. Baka naman sumapi sa isang kulto. Ang mga walang basehang kwento ay nagpasalinsalin. Mas malala pa ang tingin ng mga tao sa mga pamilya. Narinig ng ina ni Maria sa isang tindahan, paano ba pinalaki ang anak niya? Ang pamilya ni Angela ay napilitang mag-isip na lumipat ng bahay dahil hindi na nila makayanan ang mga bulungan. Noong dekada 90, iba ang pananaw ng lipunan sa mga kaso ng pagkawala, lalo na kung biktima ay isang dalaga. Madalas, sila pa ang sinisisi. Tag-araw ng 1995, isang di inaasahang tawag ang dumating mula sa Cebu. Isang concerned citizen ang nagsabing nakita niya sa isang mall ang isa sa mga estudyante na kamukha ng nasa polyeto. Sigurado ako, siya yung nasa flyer. Agad na lumipad ang mga pamilya papuntang Cebu. Ngunit nang makita nila, ibang tao pala, hindi lang iyon ang nangyari. May mga tawag mula sa Davao, sa Baguio. Sa bawat pagkakataon, nilalakbay ng mga pamilya ang buong bansa, ngunit laging bigo. Simula ng 1996, isang mas kakatwang tsismis ang nagsimulang umikot. May isang kakaibang grupo daw sa kabundukan ng Quezon. Kinukuha nila ang mga kabataan para sa kung anong ritual. Walang konkretong detalye, pero puro espekulasyon na iniuugnay sila sa mga kulto. Sinuri ng pulisya ang mga tsismis na ito, ngunit walang napatunayang totoo. 1997, mas lalo pang naging hindi kapani-paniwala ang mga kuwento, ipinagbili na sa ibang bansa. Dinukot ng sindikato,
ang mga walang basehang haka-haka ay kumalat na parang katotohanan. Sa halip na makatulong, ang mga tsismis na ito ay lalo pang nagtakip sa katotohanan. Ang mga posibleng mahahalagang lead ay natabunan ng ingay. Taglagas ng 1997, isang bagong kabanata ang nagbukas. Inanunsyo ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon ang isang development plan. Gagawin daw na isang historical railway park ang lugar ng abandonadong istasyon. Nagsimula na ang paghahanda. Ipinadala ang mga trabahador para gibain ang mga matagal nang napabayaang gusali at bodega. Marso 1998. Isang trabahador ang may napansin na kakaiba. Sa isang sulok ng bodega, may natagpuan siyang isang lumang bag. Puno ito ng alikabok at agiw, ngunit may laman sa loob. Binuksan ng construction foreman ang bag. Isang student ID, isang notebook at isang film camera. Ang pangalan sa ID, Angela de la Cruz. Ang tanging ebidensya, natagpuan matapos ang 4 na taon. Ngunit bakit nasa bodega ng abandonadong istasyon ang bag? At ano ang nasa loob ng kamera? Ito na kaya ang magbibigay linaw sa kaso. Ika-5 case file, ang ebidensyang lumitaw. Pagkalipas ng 4 na taon, Marso 11, 1998, 2 p.m., dinala sa Quezon Provincial Police Office ang bag na natagpuan sa bodega. Habang isa-isang inilalabas ang mga laman nito, napahinto sa paghinga ang mga investigador. Student ID ni Angela de la Cruz, ang kanilang ocular inspection plan, isang notepad at ang film camera, ang tanging pisikal na ebidensya na 4 na taon nang nawawala. Una, sinuri ang mismong bag. Base sa alikabok at dumi, tinatayang hindi bababa sa 3 taon na itong naroon. Sa notepad, detalyadong nakasulat ang kanilang mga ginawa sa retreat house. Ang huling entry ay may petsang Marso 8, bandang 4 p.m. Pasilidad, maayos. Kayang tumanggap ng 300 katao. 3 kainan na kumpirma. Pagkatapos nito, wala nang nakasulat. Ang pinakamahalaga ay ang film camera. Ipinadala ito sa PNP Crime Laboratory sa Camp Crame para sa masusing pagsusuri. Sa loob ng kamera, may natagpuang hindi pa nade-develop na film. Sa kabila ng 4 na taong pagkakatenga, nasa maayos pa ring kondisyon ng film. Ang resulta ng pagdevelop ay nakakagimbal. Sa 20 abato na litrato, ang unang 20 ay tulad ng inaasahan, mga kuha sa kanilang biyahe. Litrato sa loob ng tren, sa harap ng istasyon ng Lucena habang sinusuri ang retreat house. Ngunit ang huling 4 na litrato ang problema. Litrato, Medium 21, isang madilim na riles ng tren. Litrato 22, ang abandonadong istasyon, kuha mula sa malayo. Litrato, Medium 23, ang likuran ng 4 na taong naglalakad sa riles. Litrato, Namen 24, parehong anggulo, ngunit mas malapit na kuha ng 4 na tao. Ang huling litrato ang naging susi. Malinaw na nakikita ang likuran ng 4 na estudyanteng naglalakad ng magkakatabi sa riles. Ngunit sa kaliwang sulok ng litrato, may napansing kakaiba. Malabo, ngunit malinaw na may ika-5 anino na kasama nila. Pinalaki at inayos ng crime lab ang kontrast ng litrato. Base sa hugis ng anino, ito ay mula sa isang lalaking nasa hustong gulang. Ang mas nakakagulat ay ang anggulo ng pagkuha. Base sa posisyon ng kamera, ang kumuha ng litrato ay nasa likuran ng 4 na estudyante. Ngunit ang ika-5 anino ay nasa harapan nila. Ibig sabihin, mayroong hindi bababa sa 2 ibang tao kasama nila isa sa likod, ang kumuha ng litrato, at isa sa harap. Base sa pagkakasunod-sunod ng mga litrato at pagsusuri sa liwanag, tinatayang ang mga ito ay kinuha ng sunod-sunod sa madaling araw. Ano ang ginagawa ng mga estudyante sa lugar na iyon sa ganoong oras? Sa karagdagang pagsusuri sa kamera, isang mas kakaibang bagay ang natuklasan. May mga fingerprint na nakuha sa katawan ng kamera.
Inakala nilang kay Angela de la Cruz lang ang mga ito, ngunit may mga fingerprint na hindi tumugma. Ang resulta ng pag-check sa database ay nakakagulat. Ang fingerprint ay pag-aari ng dating tagapamahala ng abandonadong istasyon, isang 50 anyos na lalaki na nagngangalang Ricardo Cardo Morales. Si Mang Cardo ay tagapamahala ng istasyon mula pa noong 1985. Kilala siya bilang isang tahimik at masipag na tao. Ngunit nang halungkatin ang kanyang nakaraan, isang nakakagulat na impormasyon ang lumabas. 10 taon bago nito, noong 1984, may isa pang kaso ng pagkawala ng babaeng estudyante sa parehong lugar sa Quezon. Ang biktima noon ay isang 25 anyos na estudyanteng nag-iisang naglalakbay. Ang huling lugar kung saan siya nakita ay 2 kilometro lang ang layo mula sa lokasyon ng kasalukuyang insidente. Sa kasong iyon, si Mang Cardo ay naging person of interest din. Ngunit dahil sa kakulangan ng ebidensya, pinakawalan siya at ang kaso ay nanatiling hindi nalutas. 2 insidente na may 10 taong pagitan sa parehong lugar at may parehong pattern. Nagkataon lang ba? Abril 1998, muling ipinatawag ng pulisya si Mang Cardo para sa investigasyon. Ngunit siya ay pumanaw na 1 buwan bago nito dahil sa sakit. Sa sandaling malapit na sana sila sa katotohanan, ang pangunahing suspek ay nawala na. Ano ang katotohanang ipinapakita ng huling litrato sa kamera? At ano ang koneksyon ni Mang Cardo sa 2 kaso? Ika-6 na case file. Ang 10 taong siklo ng lagim, Mayo 1998. Matapos mapag-alamang pumanaw na si Mang Cardo, sinimulan ng mga investigador na busisiing mabuti ang kanyang nakaraan. Ipinanganak noong 1949, si Mang Cardo ay nanirahan sa Quezon mula pa noong 1980. Walang permanenteng trabaho hanggang sa makuha niya ang posisyon bilang tagapamahala ng abandonadong istasyon noong 1985. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, tahimik at mahiyain yan. Mas gusto niyang mapag-isa. Ngunit sa mas malalim na paghuhukay, ibang katauhan ang lumabas. Sa dating tinitirhan ni Mang Cardo sa isang probinsya sa Visayas, may natagpo ang record sa pulisya. Inimbestigahan siya noong 1979 para sa kasong acts of lasciviousness. Ang biktima ay isang 20 anyos na babae. Itinanggi ni Mang Cardo ang akusasyon, ngunit naayos ito sa pamamagitan ng areglo. Matapos ang insidenteng iyon, lumipat siya sa Quezon. Binalikan ng mga investigador ang unang kaso ng pagkawala noong 1984. Ang biktima ay si Ana Reyes, isang 25 anyos na second-year fine arts student mula sa UP Diliman. Nagpunta siya sa Quezon noong Marso 22 para kumuha ng mga litrato para sa isang proyekto. Huli siyang nakita bandang 6 p.m. malapit sa isang maliit na istasyon. 2 kilometro ang layo mula sa kasalukuyang pinangyarihan. Pagkatapos noon, bigla na lang siyang naglaho. Sa mga record ng investigasyon noon, si Mang Cardo ang unang person of interest. Iginiit niyang nasa lugar siya noong gabing iyon, ngunit wala siyang maipakitang testigo para sa kanyang alibi. Ang mas nakapagdududa ay ang lugar kung saan natagpuan ang ilang gamit ni Ana. Ang kanyang camera bag at notepad ay nakita sa isang kakahuyan malapit sa abandonadong istasyon, ngunit ang camera at ang film ay nawawala. Ang pagkakatulad ng kaso noong 1984 at 1994 ay napakalinaw. Parehong nangyari noong Marso. Ang mga biktima ay may kaugnayan sa pagkuha ng litrato. Ang huling lokasyon kung saan sila nakita ay sa paligid ng abandonadong istasyon. Parehong may koneksyon kay Mang Cardo. Nag-imbestiga pa ang mga pulis sa mas malayong nakaraan. Noong 1974, sa probinsya kung saan lumaki si Mang Cardo, may katulad na insidente. Isang 20 anyos na babae ang nawala habang kumukuha ng litrato.
Si Mang Cardo ay 25 anyos noon at nakatira sa lugar na iyon, ngunit walang direktang ebidensya na nag-uugnay sa kanya. Kung hindi ito nagkataon, posible kayang si Mang Cardo ay isang serial offender na nagplano ng kanyang mga krimen sa loob ng mahigit 20 taon. Hunyo 1998, hinalughog ng mga investigador ang bahay ni Mang Cardo. Mag-isa lang siyang nakatira sa isang liblib na dampa sa labas ng bayan. Isang buwan na itong abandonado mula nang siya ay mamatay. Sa loob ng maliit na kwarto, natagpuan nila ang mga nakakagulat na bagay, mga lumang photo album at iba't ibang uri ng kamera at lente. Nang buklatin nila ang mga album, nanindig ang kanilang mga balahibo. Puno ito ng mga litrato ng mga kabataang babae. Karamihan ay kuha mula sa malayo na parang hindi alam ng mga subject na kinukunan sila. Ang mas nakakagimbal ay ang mga lokasyon sa litrato, mga istasyon ng tren, mga daan sa bundok, mga ilog sa Quezon, lahat ay may kaugnayan sa kasong ito. Sa likod ng mga litrato, may mga petsang nakasulat mula 1985 hanggang 1997, isang talaan ng 11 taong pagmamanman. Kinumpirma ng handwriting analysis na sulat kamay lahat ito ni Mang Cardo. Sa loob ng 13 taon, palihim niyang kinukunan ang mga kabataang babaeng bumibisita sa Quezon. Nang hanapin ng mga babae sa litrato, karamihan sa kanila ay ligtas na nakauwi mula sa kanilang mga biyahe. Ngunit may ilan na iba, si Ana Reyes noong 1984 at ang 4 na estudyante noong 1994. Ang kanilang mga litrato sa album ay may espesyal na marka, isang pulang bituin at sa tabi nito ay nakasulat ang salitang mahalaga. Ano ang ibig sabihin nito para kay Mang Cardo? Sila ba ay hindi lang basta target ng kanyang pagmamasid? At ano nga ba ang nangyari sa mga minarkahan niyang mahalaga? Ngayong pumanaw na si Mang Cardo, masasagot pa kaya ang mga tanong na ito? Ika-7 case file, ang hangganan ng siyensya. Hulyo 1998. Dinala sa PNP Crime Lab ang lahat ng ebidensyang nakuha sa bahay ni Mang Cardo, ang mga litrato, kamera at mga tala. Inayos muna ang mga litrato ayon sa petsa. Mula 1985 hanggang 1997, may kabuuang 247 na litrato. Karamihan ay mga ordinaryong kuha ng mga turistang babae. Ngunit ang mga may markang mahalaga ay iba. Lipi-7 litrato ni Ana Reyes, Lipi 284, at 23 litrato ng 4 na estudyante, Lipi 294. Ang mga kuha sa kanila ay mas malapitan at mas tago. Sinubukan ng Crime Lab na tukuyin ang eksaktong lokasyon kung saan kinunan ang mga litrato. Ang resulta ay nakakagulat. Lahat ng litrato ay kuha sa loob ng 1 kilometrong radius mula sa abandonadong istasyon. Ginamit ni Mang Cardo ang kanyang teritoryo para isagawa ang kanyang 20 taong pamboboso. Mas mahalaga pa ang mga tala sa likod ng mga litrato. Marso Ligsisini, 3 p.m., mag-isa. Marso 25, 6 p.m., may dalang kamera. Maganda, mukhang babalik pa. Hindi lang basta kumukuha ng litrato si Mang Cardo, nag-iingat siya ng detalyadong tala ng kanyang mga obserbasyon. Ang tala tungkol kay Ana Reyes noong 1984 ay mas detalyado pa, Marso 22. Mag-isa siyang dumating para daw sa project sa Fine Arts. Napakaganda. Sana kinausap ko. Mag-isa siya hanggang gabi. Ang huling tala ay nakakakilabot. Magandang pagkakataon. Ang tala naman tungkol sa 4 na estudyante noong 1994 ay may parehong pattern. Marso 8, 4 silang magkakasama. Mga estudyanteng nag-ocular, uuwi dapat ng gabi, pero nagbago ang plano. At ang huli, nakuha ko silang lahat. Malinaw ang ipinapahiwatig ng mga tala. Pinipili ni Mang Cardo ang kanyang mga biktima at maingat na pinaplano ang kanyang krimen. Kinumpirma ng handwriting analysis na lahat ng tala ay mula sa kanya, ngunit kulang pa rin ang matibay na ebidensya.
Ang mga tala at litrato ay hindi sapat para patunayan na siya nga ang gumawa ng krimen. Ang pinakamahalaga, hindi natagpuan ang mga bangkay. Muling hinalughog ng mga investigador ang buong paligid ng abandonadong istasyon. Gamit ang mga tala ni Mang Cardo, sinuyod nila ang mga lugar na madalas niyang puntahan. Pagkalipas ng 3 buwan, may natagpo ang kakaibang lugar sa isang burol, 50 metro mula sa istasyon, isang bahagi ng lupa na tila artipisyal na hinukay at tinabunan. Sinuri ang lupa at nalamang mas mataas ang calcium content nito kumpara sa paligid. Ngunit nang hukayin, walang natagpuan. Nagsisimula pa lang ang teknolohiya ng DNA testing noong 1998 at hindi pa ito perpekto. Hindi sapat ang mga maliliit na bakas para makakuha ng tiyak na resulta. Habang sinusuri ang mga gamit ni Mang Cardo, isang diary ang natagpuan. Marso 25, 1984, nalinis ng maayos. Marso 12, 1994, naging perpekto ang lahat. Parehong petsa ay ilang araw lang matapos ang mga pagkawala. Hindi malinaw kung ano ang ibig sabihin ng nalinis at perpekto, ngunit malaki ang posibilidad na may kaugnayan ito sa krimen. Sa ibang bahagi ng diary, may mga mas nakakabahalang sinulat, walang sinuman ang makakaalam, isang ganap na lihim, akin magpakailanman. Ngunit lahat ng ito ay circumstantial evidence lamang, hindi sapat para sa isang legal na hatol. At dahil pumanaw na ang pangunahing suspek, imposible nang makakuha ng karagdagang testimonya. Nobyembre 1998. Opisyal na tinapos ng mga investigador ang investigasyon. Ang kanilang konklusyon, base sa mga ebidensya, malaki ang posibilidad na si Ricardo Morales ang may kagagawan, ngunit dahil sa kanyang pagkamatay at kakulangan ng direktang ebidensya, isinasara na ang kaso. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mga sinulat ni Mang Cardo na magandang pagkakataon at nakuha ko silang lahat? At ano ang katotohanang nakatago sa likod ng nalinis ng maayos? Sa harap ng limitasyon ng siyensya, mananatili na lang bang misteryo ang katotohanan? Ika-8 case file, ang katotohanang hindi naabot. Disyembre 1998. Bago tuluyang isara ang kaso, ginawa ng investigation team ang kanilang huling pagsusuri. Muli nilang binalikan ang mga katotohanang napatunayan sa loob ng 4.5 taong investigasyon. Si Mang Cardo ay palihim na nagmasid sa mga kabataang babae sa Quezon sa loob ng 13 taon. Ang mga espesyal niyang target ay si Ana Reyes, 1984, at ang 4 na estudyante, 1994. Parehong insidente ay nangyari noong Marso at ang huling lokasyon ay sa paligid ng abandonadong istasyon. Ang huling litrato mula sa kamera ni Angela ay naging kritikal. Ang anino ng isang lalaki kasama ng 4 na estudyante. Ang diary at mga tala ni Mang Cardo ay nagpakita ng masusing pagpaplano. Lahat ng ebidensya ay tumuturo kay Mang Cardo, ngunit may isang tanong na nananatili. Base sa pagsusuri sa litrato, hindi bababa sa 2 ibang tao ang kasama ng mga estudyante. Kung tama ito, may posibilidad na may kasabwat si Mang Cardo. Sa pisikal na aspeto, mahirap para sa isang lalaki na mag-isang kontrolin ang 4 na babae. Posibleng 2 o higit pa ang gumawa ng krimen. Ngunit ito ay haka-haka lamang batay sa isang malabong anino. Walang ebidensya na magpapatunay na mayroon ngang kasabwat. At ang pinakamahalaga, walang natagpo ang direktang pisikal na ebidensya, walang bangkay, walang DNA, walang ginamit na armas. Limitado ang forensic science noong huling bahagi ng dekada 90. Enero 11, 1999, opisyal na isinara ng Quezon PNP ang kaso. Itinuturing na pangunahing suspek si Ricardo Morales, ngunit dahil sa kanyang pagkamatay, hindi na maaaring ituloy ang investigasyon. Ngunit hindi sumuko ang mga pamilya.
Ang ina ni Maria ay patuloy na bumabalik sa Quezon taon-taon, umaasang mayroon pang matatagpo ang bagong ebidensya. 2010, 16 na taon, matapos ang insidente, malaki na ang inunlad ng DNA testing technology. Humiling ng muling imbestigasyon ang mga pamilya. Sinuring muli ng pulisya ang mga nakatagong ebidensya, ngunit masyadong mahaba na ang 16 na taon. Nasira na ang karamihan sa mga ebidensya at hindi na makakuha ng bagong resulta. At ang pinakamalaking hadlang, walang DNA sample mula sa mga biktima na maaaring pagkumparahan. 2024, 30 taon na ang nakalipas. 26 na taon na ring pumanaw si Mang Cardo. Siya nga ba ang tunay na salarin? Ang kanyang 23 taong pamboboso, ang mga nakakakilabot na tala, at ang koneksyon niya sa mga kaso, lahat ay tumuturo sa kanya, ngunit hindi ito mapapatunayan sa korte. Sina Maria Santos, Cristina Reyes, Isabel Garcia, at Angela de la Cruz ay tuluyan ng naglaho. Ano nga ba ang nangyari sa kanila? At malalaman pa ba natin ang katotohanan? Hanggang ngayon, ang mga tanong na ito ay nananatili sa ating tabi. Epilogo, Marso 1, 2024, ika-30 anibersaryo ng insidente. Ang ina ni Maria ay mahigit 70 anyos na, ngunit taon-taon pa rin siyang bumibisita sa Quezon. Nilalakad niya ang daan kung saan huling naglakad ang kanyang anak, inaalala ang araw na iyon. Kung buhay lang sila, 50 anyos na sana sila ngayon. Sa kanyang isip, nananatiling 20 taong gulang ang kanyang anak. Ang ama ni Cristina ay pumanaw 5 taon na ang nakalipas hanggang sa huling hininga. Hinintay niya ang kanyang anak. Sa kanyang diary, iisa lang ang laging nakasulat, "Cristina, anak, maghintay ka hanggang sa mahanap kita." Ang ina ni Isabel ay may demensya na, ngunit malinaw pa rin niyang naaalala ang pangalan ng kanyang anak. Sa nursing home, lagi siyang nakatingin sa bintana at bumubulong, oras na para umuwi si Isabel galing eskwela. May mga aral na iniwan ang kasong ito sa ating lipunan. Ang mabagal na pagtugon ng pulisya noong 1994 ay naging malaking leksyon. Nabago ang protocol na kailangang maghintay ng 72 oras. Ngayon, sa oras na may i-report na nawawala, agad na kumikilos ang isang pambansang network. Humigpit din ang seguridad sa mga abandonadong lugar tulad ng mga istasyon. Naging mandatory ang paglalagay ng CCTV. Higit sa lahat, nagbago ang pananaw ng lipunan sa kaligtasan ng kababaihan. Mula sa pagiging personal na responsibilidad, naging panawagan ito para sa buong lipunan na tiyakin ang kaligtasan ng lahat. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagbabagong ito, hindi pa rin natin natagpuan ang kumpletong sagot. Si Mang Cardo nga ba ang salarin? May kasabwat ba siya? O mayroon pang ibang katotohanan na hindi natin alam? Marahil, ang mga sagot sa tanong na ito ay hindi na natin malalaman pa. Pero mayroon tayong magagawa. Una, ang kamalayan, bigyang pansin ang mga nangyayari sa ating paligid. At ikalawa, ang pag-alaala, alalahanin ang mga pangalan ni Maria, Cristina, Isabel at Angela at ng marami pang iba na naglaho. Iba na ngayon kumpara sa 30 taon na ang nakalipas. Ngunit marami pa ring pamilya ang naghihintay. Ang kailangan nila ay hindi awa, kundi interes, hindi espekulasyon, kundi suporta. Kung aalalahanin ninyo ang kuwentong ito ngayon, sapat na iyon. Ang pagkawala ay hindi kuwento ng iba. Ito ay kuwento nating lahat. Ang inyong interes ang pinakamalakas na paraan upang hindi malimutan ang kanilang mga pangalan. Ang pag-like at pag-subscribe ay ang pinakamabisang paraan para muling buhayin ang mga nakalimutang tala. Ito ang pagsisiyasat sa pagkawala. Salamat po.